Magandang araw sa inyong lahat mga kakabsat. Ako nga pala si Sara, ang inyong kakabsat na maghahandog ng iba't ibang diyalekto na ginagamit sa Pilipinas. Halina't ating alamin. Tara na! Mga kakabsat, ang unang aalamin natin ay ang wikang Bulinaw. Ngayon, matutunghayan natin kung ano nga ba ang bulinaw ng tubig. Ngayon ay mai-interview tayo ng isang tao, ang aking papa, dahil ang kanyang ginagamit na salita ay bulinaw. Papa, anong bulinaw ng tubig? Bulinaw ng tubig ay ranom. Ayan, natunghayan natin kung ano nga ba ang bulinaw ng tubig. Ang bulinaw ng tubig ay ranom na nangangahulugang iniinom ng tao o hayop. Mga kakabsat, alamin naman natin ang wikang Ilocano. Ngayon, matutunghayan natin kung ano nga bang Ilocano ng damit. Mga kakabsat, tamang-tama. At nakita ko si mama na nagtutupi sa loob. Ngayon, tatanungin natin siya kung ano nga ba ang Ilocano ng damit. Ayan, nakikita natin ang mama ko ay nagtutupi ng damit. Ngayon, ay tatanungin natin kung ano nga ba ang Ilocano ng damit. Mama, ano ang Ilocano ng damit? Libado. Ayan, natunghayan natin kung ano nga ba ang Ilocano ng damit. Ang Ilocano ng damit ay bado. Kung tatawagin o nangangahulugang sinusuot ito ng tao. Ayan mga kakabsat, natapos na natin ang dalawang diyalekto, ang wikang Bulinaw at ang wikang Ilocano. Ngayon naman, aalamin naman natin ang wikang Pangasinan. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang Pangasinan ng tasa. So, ano nga ba ang Pangasinan ng tasa? Ngayon ay malalaman na natin kung ano nga ba ang Pangasinan ng tasa. Mama, ano yung hawak mo? Tasa. Mama, anong Pangasinan ng tasa? Ang tasa ay Luzon sa Pangasinan. Ayan mga kakabsat, nalaman na natin kung ano nga ba ang Pangasinan ng tasa. Na ang Pangasinan ng tasa ay Luzon, na nangangahulugang lalagyan ng inumin tulad ng kape o tsaa. Ayan mga kakabsat, ngayon naman ay dadako naman tayo sa wikang Bisaya. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang Bisaya ng aso. Ano nga ba ang Bisaya ng aso? Ayan, may nakita tayong naglalaro ng aso. At tatanungin natin kung ano ang Bisaya ng aso. Ayan mga kakabsat, halina't puntahan na natin ang naglalaro ng aso. Ayan, nakikita natin siya. Siya si Joy. Ang i-interviewin natin dahil may alam siya patungkol sa Bisaya. Joy, alam mo ba kung ano ang Bisaya ng aso? Ano nga ba ang Bisaya ng aso? Ido o ero. Ayan, natunghayan na natin kung ano nga ang Bisaya ng aso. Ito ay ido o iro. Ito ay nangangahulugang isang uri ng hayop na pwedeng alagaan ng tao. Ayan mga kakabsat, atin namang tunghayan kung ano ang wikang Bicolano. Mga kakabsat, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Di ba damo yan? Ngayon, tunghayan natin kung ano nga ba ang Bicolano ng damo. Ano nga ba ang Bicolano ng damo? Ayan mga kakabsat, nakikita nyo ba yan? Di ba ito isang damo? Kung tawagin nila ito sa Bicol, ito ay isang awot na nangangahulugang pwedeng kainin ng mga hayop tulad na lamang ng baka, kambing. So ayan na nga mga kakabsat, natunghayan natin ang 5 iba't ibang diyalekto na ginagamit sa Pilipinas. Una, ang Bulinaw. Pangalawa, ang Ilocano. Pangatlo, ang Pangasinan. Pang-apat, ang Bisaya. At ang panglima ay Bicolano. Ngayon naman, sana ay meron kayong natutunan pagdating sa 5 diyalekto na aking ibinahagi. Maraming salamat mga kakabsat!